Sa akin dumating, katapatan mo'y mananatili sa aking buhay. Itataas ang ngalan mo, ihahayag sa bawat dako na dakila ka, O Diyos, Diyos na dakila, kinikilala, nag-iisang Ama, wala namang iba. Bawat papuri, alay sa hari, tunay ngang nag-iisa. Diyos na dakila, kinikilala, nag-iisang Ama, wala namang iba. Bawat papuri, alay sa hari, tunay ngang nag-iisa. Diyos na dakila. Magandang araw, MFGC! Good morning, good afternoon, good evening po sa bawat isa sa mga nandito sa church at sa online. It's a beautiful Sunday, amen po. It's a great day to praise the Lord. And to start po, pwede po ba dun sa katabi ninyo ay mag-share kayo ng inyong pasasalamat sa Panginoon sa ginawa niya sa inyo sa buong linggo. Sige po. Konting sharing lang. At kung hindi nyo po kakilala inyong katabi, it's your chance po to meet somebody new today. Okay na po ba? Salamat sa Panginoon dahil meron pa tayong ipinagpasalamat sa Kanya. Alam po natin na buhay ang Diyos. Alam po natin na kumilos siya sa ating buhay nitong nakaraang linggo. Amen? Salamat, Panginoon. Pwede po ba tayong tumayo at patuloy i-express po natin ang ating pasasalamat sa ating buhay na Diyos.
piling mo. Sabi po sa ating awit, salamat, salamat. Kapag po ba tayo ay nagpapasalamat, seryoso po ba yung mukha natin? Ano po yung itsura ninyo kapag nagpapasalamat kayo sa isang tao? Di ba po, nakangiti? So, ganun din po tayo syempre kapag nagpapasalamat tayo, lalo na sa ating Panginoon. Di ba po? Hindi man po natin siya nakikita, pero alam natin na andyan siya. So, di ba po, pwede po natin siya pasalamatan nang nakangiti ngayong umaga. Pwede po ba natin gawin yon? Hindi naman po yung kausap natin yung katabi natin. Ang kausap po natin ay ang Diyos. Hallelujah! Kung aking mamasdan ang kalawakan, hindi ko maunawaan ang iyong dahilan kung bakit ako'y pinili mo tinalagaan. Hindi ko kayang isipin, hindi ko kayang sukatin ang pag-ibig mo, Jesus, na iyong binigay sa akin. Salamat, salamat, O Jesus, sa pag-ibig mo. Walang iba nagmahal sa akin na katulad mo. Salamat, salamat, O Jesus, sa pag-ibig mo. Ako'y magsasaya sa piling mo. Kung may pagsubok man o kagipitan, ako ay may lalapitan. Ikaw, Jesus, ang aking sandigan, hindi mo ko pinabayaan. Hindi ko kayang isipin, hindi ko kayang sukatin. Ang alin po? Pag-ibig mo, Jesus, na iyong binigay sa akin. Salamat, salamat, O Jesus, sa pag-ibig mo. Walang ibang nagmahal sa akin na katulad mo. Salamat, salamat, O Jesus, sa pag-ibig mo. Ako'y magsasaya sa piling mo. Buhay ko nang purihin ka, buhay ko nang sa'yo'y sumamba. Wala nang ibang nanaisin pa, kundi pasalamatan ka. Buhay ko nang purihin ka, buhay ko nang sa'yo'y sumamba. Wala nang ibang nanaisin pa, kundi pasalamatan ka. Buhay ko nang purihin ka, buhay ko nang sa'yo'y sumamba. Wala nang ibang nanaisin pa, kundi pasalamatan ka. Hallelujah! Salamat, salamat, O Jesus, sa pag-ibig mo. Walang iba nagmahal sa akin na katulad mo. Salamat, salamat, O Jesus, sa pag-ibig mo. Ako'y masasaya sa piling mo. Come on, church. Sing to the Lord with smile in your face. O Jesus, sa pag-ibig mo. thank you, Lord. For the last time, salamat, salamat. Salamat, salamat, O Jesus, sa pag-ibig mo. Walang ibang nagmahal sa akin na katulad mo. Salamat, salamat.
Salamat sa iyong pagmamahal. Hallelujah. At salamat sa panibagong sigla each and every day. Salamat, O Diyos. Tatakbo, ngunit di mahabog. Lalakad, di mapapagod. Maghihintay ng may tagumpay. Pagkat pag-asa ko ay nasa iyo. Tatakbo, ngunit di mahabog. Lalakad, di mapapagod. Maghihintay ng may tagumpay. Pagkat Pag-asa ko ay nasa iyo. tulad ng agilay, painan lang nang may panibagong sigla. Ako ay agilang painan lang nang may panibagong sigla. Ikaw ang hangin na nagtutulak sa akin sa ibabaw ng bagyo na nagkagali. O Diyos, purihin ka sa panibagong sigla. Tatakbo, ngunit di mahabog. Lalakad, di mapapagod. Maghihintay ng may tagumpay. Pagkat pag-asa ko ay nasa iyo. Salamat, O Diyos. Tatakbo, ngunit di mahabog. Lalakad, di mapapagod. Maghihintay ng may tagumpay. Pagkat pag-asa ko ay nasa iyo. Tulad ng agilay, painan lang nang may panibagong sigla. Ako ay agilang painan lang nang may panibagong sigla. Ikaw ang hangin na nagtutulak sa akin sa ibabaw ng bagyo na nagkangali. O Diyos, purihin ka sa panibagong sigla. Muli po nating aawitin itong awit na ito. Pagdating po sa chorus, ganito po ang ating gagawin. Parang agila. Exercise ang konti. Ganyan po gagawin natin ha. Sabay-sabay po tayo. Tatakbo muna tayo. Tatakbo, ngunit di mahabog. Lalakad, di mapapagod. Maghihintay ng ano po? Thank you, Lord. Pag-asa ko ay nasa iyo. Tatakbo, ngunit di mahabog. Lalakad, di mapapagod. Maghihintay ng may tagumpay. Pagkat pag-asa ko ay nasa iyo. Sabay-sabay! Tulad ng Agilay, painan lang nang may panibagong sigla. Ako ay agilang painan lang nang may panibagong sigla. Ikaw ang hangin na nagtutulak sa akin sa ibabaw ng bagyo na nagkangali. O Diyos, purihin ka tulad ng agilay, painan lang nang may panibagong sigla. Ako ay agilang painan lang nang may panibagong sigla. Ikaw ang hangin na nagtutulak sa akin sa ibabaw ng bagyo na nagkangali. O Diyos, purihin ka tulad. Come on, church! may panibagong sigla. Ako ay agilang Thank you, Lord. nang may panibagong sigla. Ikaw ang Hangin na nagtutulak sa akin sa ibabaw ng bagyo na nagkangali. O Diyos, purihin ka tulad ng agila. painan lang nang may panibagong sigla. Ako ay agilang painan lang nang may panibagong
sa ibabaw ng Panginoon na nangyayari. O Diyos, purihin ka. O Diyos, purihin ka. O Diyos, purihin ka. Sa panibagong sigla. Salamat o Diyos sa panibagong sigla. Ang atin pong inawit ay nasa Isaiah 40:31. Pwede po ba nating i-flash? At sabay-sabay po nating basahin. Isaiah 40:31. Ngunit, kaya nga po, sa takbo na ating buhay, kung meron pong kayong pinagdadaanan sa mga panahon na ito, na problems, ganyan, isa lang po ang sinasabi ng Panginoon. Siya ay mabuti, siya ay tapat, tutulungan po tayo ng Panginoon. Siya ang magpapalakas sa bawat isa. Hindi po natin kailangang tiisin lahat, parang i-down pa yung sarili natin. Kasi we know that God is with us. Sabi nga po sa pinag-aral natin sa Faith Night, di ba? May pag-asa po sa Panginoon. There is always hope. He is the God of hope. So bakit po tayo mawawala ng pag-asa sa buhay? Meron po tayong Diyos na laging makakapitan, matatakbuhan. Hallelujah. At habang naghihintay po tayo sa kasagutan sa ating panalangin, di ba po, yung natutunan natin, finifeel po tayo ng Panginoon ng kagalakan at ng kapayapaan. Napakarami pong pangako ng Panginoon at ang dami na po niyang ginawa sa ating buhay. Mga miracles, maliit yan or malaki. Alam po natin na tapat ang Panginoon sa kanyang mga pangako. Wala pong mahirap sa Panginoon. Kahit yung pinaka-imposible, posible po sa Panginoon. Kung nanghina ka, fix your eyes on Jesus. Fix your eyes on Jesus. Hallelujah. Wala pong mahirap sa Panginoon. Thank you, Lord. Higit sa aking kailangan, higit sa aking karanasan, higit sa aking isipin, ay kaya mong gawin. Higit sa aking kalakasan, ni minsan ay hindi nagkulang. Higit sa aking isipin, ay kaya mong gawin. Bawat araw ko ay hawak mo, di mangangamba sa piling mo. Walang mahirap sa'yo, walang mahirap sa'yo. Ikaw ang Panginoon na makapangyarihan, walang mahirap sa'yo. Higit sa aking kailangan,
sa'yo ang aming awit, dinggin ang aming tinig, isisigaw sa buong mundo. Isigaw mo sa buong mundo. Ikaw ang tunay na Diyos. Ika'y walang katulad, ika'y nag-isa, Ikaw lamang, wala nang iba. Sa'yo ang aming awit, dinggin ang aming tinig, isisigaw sa buong mundo. isigaw ninyo. Isisigaw sa buong mundo. Isigaw. Isisigaw sa buong mundo. Kadakilaan mo. Amen. Hallelujah. Sige po, purihin po natin ang Panginoon. Hallelujah. Thank you, Jesus. Hallelujah. Lord, maraming salamat po, Panginoon, dahil tunay nga po kayo ang nag-iisang Diyos na makapangyarihan. Lord, maraming salamat for your presence today. Thank you, Lord. Thank you, Lord. And Lord, maraming salamat po, Panginoon, because we have our own we are different from each other, O Lord God. But Lord, you see us in Christ, O Lord God. You see us po, Panginoon, and we are loved by you, Lord God, because of our Lord Jesus Christ. And Lord, we pray po, Panginoon, that as we gather today as a church, as your bride po, Panginoon, Lord, salamat po, Panginoon. Alam po namin, wala pong imposible sa iyo po, Panginoon. Hallelujah. Lord, maraming salamat po. And also, Lord, thank you for this opportunity po, Panginoon, sa mga buhay po namin, sa mga pinagdadaanan po namin ngayon, Panginoon. Isang oportunidad po ito para makita po namin yung kadakilaan niyo po sa buhay po namin. And Lord, turuan niyo po kami na sa pamamagitan po ng pakikinig sa word ninyo, Lord, mag-focus kami sa promises ninyo, sa kabutihan ninyo, Lord, sa sinabi niyo po sa amin at hindi po sa mga problema po namin. At nawa po, Panginoon, we pray, O Lord God, that you will anoint our speaker today, that you will speak through him po, Panginoon, in Jesus' name. And Lord, maraming salamat for this opportunity, Lord, to listen. And Lord, maraming salamat for you said in your word po, Panginoon, your peace po, Panginoon, you give to us. And Lord, thank you because we know po, Panginoon, that we have this peace that surpasses all understanding. Lord, we have situations po, Panginoon, but we know po, Panginoon, you are our God, Lord God. Maraming salamat po. You are our very present help po, Panginoon. Not our help yesterday, not our help tomorrow, but right now, Lord, you are our present help po, Panginoon. Maraming salamat, O Diyos, and we pray po, Panginoon, that you will bless this service, O Lord God, sa lahat po ng mga nanonood sa live stream, sa lahat po ng mga papunta pa lang, may we continually feel your presence, O Lord God, and experience your goodness po sa amin pong kalagitnaan. Maraming salamat, O Diyos. Ito po ang aming samot dalangin sa matamis na pangalan ng aming Panginoong Hesus. Amen, 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 amen. Praise God, praise God. Habang po kayo ay paupo, pwede po bang pakibless po ang katabi ninyo? Amen. Mag-declare po tayo ng blessing sa inyong mga katabi. Amen. Praise God. Praise God. Welcome po to Marikina Foursquare Gospel Church, and we are the church that follows Christ and makes followers of Christ. Pwede po bang pinakamalakas na palakpak para po sa nag-iisang Diyos po natin? Hallelujah. Sino po ang natutuwa na nakapagpuri po tayo sa Panginoon ngayong araw? Amen. Sino pong natutuwa na naramdaman po yung presensya ng Panginoon ngayong araw?
Amen. Palakpakan po ulit natin ang Panginoon. Praise God. And so sa lahat po ng mga nandito, we would like to grab this opportunity po. If this is the first time na makasama po namin kayo, ngayon po dito po sa service po natin, meron po ba tayong mga first time visitors po? Dito sa kalagitnaan po natin, dito po sa right side ko, meron po ba? Meron po ba tayong first timer? Ayan, dito po sa gitna. First timers po, first timers. Dito po sa left side, meron po, ayun po, welcome po. Kayong dalawa po? Dalawa? Oh, praise God. Welcome po. At nawa po, hindi po ito yung first and last na makasama po namin kayo dito sa service. Amen? Welcome po. Meron pa po ba? Iba pa po? First timers po natin. Meron pa dito sa gitna? Meron? Ayun, welcome po ulit. Praise God. Meron pa po ba? Amen. Wala na? Praise God. Welcome back po ulit sa ating brother Carlo David na galing pong US. Ayun, naalala niyo po ba siya last week? Live na natin nakita po, no? Praise God. Ayan, welcome po ulit sa lahat po ng first-timers. Amen. And sa nawa po, again, hindi po ito yung first and last po natin na makasama po namin kayo. At sa lahat po ng mga nanonood sa ating live stream, kung first time nyo po itong makapanood po nito, pakitype lang po dyan, I am new here. And also sa lahat po ng mga nanonood na regular attendees na po natin, pakitype po dyan yung pangalan ninyo at yung pangalan po ng kasama po ninyo. At sa lahat po ng ating mga UFM at UFW, amen, every 9:30 to 10:30 a.m., meron po tayong UFM at UFW kapihan at tea time. So kung hindi pa po kayo nakaka-attend po nito sa lahat po ng UFM at UFW, or kung wala pa po kayong mga kakilala, ito po ay isa pong opportunity. Yung mga bago nyo pong mga kasama, madala po natin dito at makilala po natin. Amen? And also, sino pong excited this coming Wednesday manalangin? Amen. Sino pong nandito last Wednesday? Amen. So, ayan po, we would like to encourage you to attend our online prayer cell. So, 6:30 p.m. po ito. Buksan nyo lang po yung Facebook po ninyo at tingnan po doon po sa Marikina Foursquare Gospel Church. Meron po tayo diyang link po nung ating online prayer cell. Amen. Sino pong naniniwala na ang Diyos natin ay ang Diyos na tumutugon sa ating panalangin? Amen. Pakisabi nga po sa inyong katabi, attend tayo sa Wednesday. Amen. Ayan. At saka sa January 26 po, meron po tayong family meeting and church election. So sa lahat po ng official members ng Marikina Foursquare Gospel Church, okay, meron po tayong meeting po nito after ng second service. So magpaiwan lang po kayo dito sa lahat po ng mga members na. Amen? Official members po ng Marikina, ng church na ito. So, kung meron po kayong mga kakilala na wala po dito, please advise them po ng mga members na para po malaman po natin ano po yung report po natin at makita po natin yung faithfulness ng Panginoon from last year. Amen po ba? Amen. At saka po, election po natin yan. And also, missions pledging on Sunday, January 19. Next week po yan. So, sa lahat po ng mga, every year po, nahapansin nyo po, di ba? Na every January, nagpe-pledge po tayo ng mission pledge po natin. Amen? This will help po yung mga missionaries po natin, nakasama po natin sa organization. So, may 1 week po kayo from today to pray kung how much po yung gusto nyo pong i-pledge. Okay? Hindi po ito, dapat may certain amount. But kung ano po yung ilalagay po sa inyo ng Panginoon. Amen po ba? Amen. And also sa lahat po ng mga kabataan, okay? Lahat ng mga kabataan, sa Ate Joby lang. Okay, sa lahat po ng mga kabataan, sa January 19 din po, 12:30 p.m., meron po tayong Salt and Light. Okay? So we'd like to request everyone, ng mga kabataan po at mga parents, please encourage them to attend po itong Salt and Light po natin. Meron po itong free lunch after po ng second service, tuloy-tuloy na po ito. Okay? And also, sa lahat po ng mga FSY naman, okay, FSY, this coming Friday po, meron na po tayong R&R this month. So, ito po ay gaganapin. Wait lang po kayo kung i-confirm po natin kung doon po ito, either lang naman doon sa may South Supermarket, yung coffee shop doon, or dito po sa baba. So, wait lang po kayo doon. And also, we would like to request sa lahat po ng FSY, please start to pray. Ano po yung prayer request nyo this year?
Okay? So, 3 prayer request po. Magdala po kayo this coming Friday at idadulog po natin yan sa Panginoon. And also, sa lahat po ng mga talented, pakitingnan naman po yung mga katabi ninyo. Mukhang talented to Pakisabi nga po, mukhang talented ka. Okay? Sa lahat po ng mga gustong sumali sa ating worship team, meron po tayong worship team auditions. Okay, this coming January 12, today po, 19 and 26. In between po yan ng first service at saka second service. So kanina po ito. Now, mag-prepare lang po kayo. Pwede po kayong mag-audition next week ng isang slow song. Okay? Pakisabi po sa inyong katabi, isang slow song, Hindi My Way. Okay? At isa pong fast song na lahat po ay Christian song. Amen po ba? Again po, sa lahat po, pwede pong sa instrument or pwede pong sa mga kumakanta po sa atin. Okay? And also, ito po, January 18 po, meron pong, okay, sa ano po ito? Sa PH208, meron pong New Year, Same God, New You. So sa lahat po ng mga taga PH208 po dito na meron pong parents at saka anak, paki-remind po na sa January 18, 9 years, 9, 10, 12, and 15 po ay pupunta po kayo dito sa church po. Meron pong activity ang PH208. And also po sa January 25, 6 to 8 years old, 11, 13, 14, 16 to 21 years old, 21 years old, January 25 naman po. Ngayon po, 8 a.m. to 12 noon po ito. Okay? Meron pong mga corresponding teachers po na nandyan. So, kung saan po mag-fall yung anak po ninyo na age group, hanapin nyo lang po yung mga taong nandyan po sa screen. Amen po ba? Amen po ba? Amen. Praise God. Pwede po bang sabi po sa katabi ninyo, mabuti ang Panginoon. Palakpakan po natin ng Diyos. Good morning po ulit sa ating lahat. So ito po, ang oras na to ay giving time na po. So sabi sa Deuteronomy 16:17, all must give as they are able, according to the blessings given to them by the Lord your God. So ngayong week po ba, may na-receive po ba tayong blessing from the Lord? Amen. So lahat po tayo ay able na magbigay sa Panginoon ngayong araw. Maliit man po yan o malaki, hindi po tinitignan ng Panginoon kung gaano po ito kaliit or kalaki. Ang tinitignan niya po ay ang ating puso sa pagbibigay. Kaya ngayon po, sige po, i-prepare na po natin ang ating offering, tithes and offering para sa ating Panginoon. At tinatawagan ko rin po ang ating mga ushers. Ayan. Sige po, itaas po natin to sa Panginoon. Ayan. Okay, let's pray po. Lord, maraming salamat po, Panginoon, sa biyaya na ibinibigay mo po sa iyong mga anak. Salamat po, Panginoon, dahil hindi mo lang po kami ngayong week pinagpala, kundi nung mga nakaraang week at sa mga susunod na week pa po, Panginoon. And Lord, lagi mo pong turuan ang aming puso na magbigay sa iyo ng may kagalakan. Ingatan mo po ang iyong mga anak. In Jesus' name we pray. Amen. Ate Jovi. Praise God. Kanina po sa first service, Brother Joel came up here. Alam naman natin na medyo na-stroke din si Brother Joel, no? Pero praise God for him. He's up and about. I mean, he's okay. He's okay. But thank you, Lord. And I thank God for the worship team who led us, no? Salamat po sa kanilang buhay na ushering us to honor the Lord, to worship the Lord through the prompting of the Spirit. Who among us believe walang mahirap sa Panginoon? Yes. Kaya po ang ating serye ay Hope Chest. We hope. We continue to hope, and that faith is the substance of things hoped for. Kaya sige lang, tuloy lang manalangin, tuloy lang magtiwala sa lahat ng ating mga pangarap. At kasama po doon sa atin pong pagtatrust sa Lord, yung ginagawa niya sa Los Angeles area. Sabi ko kanina,
Sa worship kasi naiyak ako kasi every time I close my eyes, I see the red horizon over LA. Kaya naiiyak ako kasi I don't know how to pray for them. Pero alam din naman natin na lalo na sa mga tiga LA na kasama natin dito sa church ngayon, at sa mga alam natin about USA in general or other countries whichever, na kapag talagang malayo sa Panginoon, walang pangangailangan sa Diyos. Ganun ang nangyari kasi sa Israel, yung parang naging self-sufficient ang Israel. Kaya na namin to, marunong kami, ganun. So kapag may mga ganung moments ang Israel during those times, talagang mamamalo ng konti ang Panginoon para iparamdam lang sa'yo na huwag ka magmamaru. Diba? Yan ang lesson natin. Huwag ka magmamayabang, huwag ka magmamaru. Ganon. And at the same time, of course, we pray for them that this will be a turning point sa buhay nila. That they will realize they need God in their lives. Okay, hindi tayo masaya na gano'n na nangyari, na pinarusahan, whatever. Hindi po gano'n. Kundi, it will be a turning point. Okay? Sa kahit anong sitwasyon, anumang force majeure, anumang kalamidad, it will always bring a message of hope para sa salvation ng mga tao. Kaya tuloy-tuloy nyo lang ipag-praise sila. Okay? Yung, lalo na po. Kahit hindi nyo siya bansa, hindi nyo siya lugar. Ganun din when they pray also for us. Pag may kalamidad tayo, lalo na sa Marikina, Tumana, Malanday, alam nila yan, memorize na nila din yan. So, they also pray for us and with us, no po. Ganon din po. So, tulong-tulong lang po tayo sa pananalangin. Okay, I am tasked to introduce to you our speaker today. Pastora, January pa lang, may speaker ka na. Opo. Kasi parang hindi bagay sa amin yung topic ni Pastor Nolan. Si Kuya Martin kasi medyo indisposed lagi kasi sa pamilya niya, lagi meron sakit. At basta, malalaman nyo mamaya kung bakit hindi kami yung preacher. Sige. Ito po ating speaker ay hindi na stranger sa atin because we would always invite him over for some topics. Especially nung ang topic po ay Ancient of Days. Siya ho ang nag-speak sa atin. At ngayon ho ay nandito siya ulit. Ang description ko po lagi sa kanya ay kapag may tanungan, he would always ask the right questions. Kapag kailangan ng payo, he would counsel with wise counsel. Kapag po may tawanan, he would always share the very funny jokes. No? And kapag din po may kalokohan, ay, hindi pala kasali yun. Kapag pinag-usapan ng generosity, very sensitive po itong taong ito. Alam niya na hindi na iniintay. Kapag alam niya kailangan tumulong sa isang kapatiran, sa isang manggagawa, siya po dati in charge namin sa pastoral care. And sa akin ho, personally, nagkikare siya because he knows how to give gifts to me because he always brings alay to me pag mga meeting dati ng okra at kamote. Kasi alam niya, yun yung mga favorite ko po, kamote at saka okra. Nagkakaintindihan na kami doon na, look, thank you so much. At tapos yung kamote, sana ko ilalaga ko lang. Hindi. Piprito ko, maraming asukal. Kaya hindi talaga akong pwedeng preacher today. Okay. At salamat sa Diyos, he's here with us today, made himself available. Let's welcome Reverend Pastor Elmer Dakayanan. God bless you, Pastor. Marami pong salamat, Pastor Kay, sa napakagandang pagpapakilala. And how I wish na isang araw, ako naman ang mag-i-introduce kay Pastor Kay dito sa J-Glam. Makakabawi man lang, Dahil
kung gaano kaganda yung introduction niya, syempre may pinagmanahan. Ano? Yung pagbibigay ng wise na payo, pagtatanong ng tamang tanong, pagbibigay ng bagong o ng tamang regalo, mana-mana lang yan. Ano? So, may pinagmanahan lang po ako. Thank you, Pastor Kay. Salamat din sa bawat isa sa walang sawa na pagtsatsaga sa pakikinig po sa akin. At naniniwala po ako na ang talatang ito ay magiging aral, magiging reminders sa bawat isa sa atin kung paanong ito ay naging reminder at rebuke sa akin personally. Sabi ko nga mukhang ako ang unang tinamaan at patuloy na tinatamaan ng pagtuturong ito. Last Sunday, kung nakinig po kayo sa message ni Pastor Kay, pero kung hindi nyo masyadong narinig, pwede nyo pong balikan doon sa inyo pong sa page ng Marikina Foursquare. Ang malimit sabihin ni Pastor Kay noon sa kanyang introduction is yung salitang shalom. Diba? Shalom, shalom. Ano? At alam natin, ano nga yung sermon serye nyo? Yan. Ito daw po yung isang lalagyan na parang unti-unting pinupuno o nilalagyan ng isang bride in preparation para doon sa future. At last Sunday, ang tinalakay ni Pastor Kay, kung nanood po kayo at nakinig po kayo, ano po yung topic ni Pastor Kay? Ang ganda ng message ni Pastor Kay. Ano nga ang topic? Anticipation. Ayan, anticipation. And it has something to do doon sa atin pong spiritual maturity at spiritual na paglago. Ngayon naman pong umaga, ang tatalakayin po natin ay connected pa rin doon sa inyong sermon serye na about ambition. At hayaan niyo pong magsalita ako ngayong umaga sa topic na ito. Ambition, sige, tingnan natin. Ambition, ano ang kasunod? Dararan. Better health. Parang hindi ata nakita. Yan. Sige, ambition, anong kasunod? Okay, subukan natin. Pag sinabi kong ambition, ang isasagot nyo ay better health. Okay. Subok. Ambition. Teka, parang medyo napabilis ha. Ang sabi ko po ay ambition, hindi ho ambisyo ha. Baka magkaiba yung pagkarinig natin. Ulit, ambition. Yan. Pag sinabi kong better health, ang isasagot nyo ay? Okay. Subok ulit. Ambition. Better health. Yan. Sino po sa inyo ang nakaka-relate dito sa mga hugot na akin pong inilagay? Tingnan nga natin. Sino po sa inyo ang nagsasabi nito? Di bali ng salat sa yaman, basta't malusog ang pangangatawan. Yung naniniwala po dito, pakitaas ang kamay. Marami. Oh. Anuhin mo nga naman talaga yung yaman kung po sakitin ka naman. Ito yung pangalawa. Di bali ng mahina at sakitin ang katawan, malakas naman ng espiritual, bawi na lang sa pangalawang buhay. Yung parang nagsasabi ng di bali ng sakitin, ligtas naman. Ayan, may nag-amen pa rin. Ano? Thank you po. Pero wala naman yata tayong makikita sa Biblia na nagsasabing sa tatlong bagay na ito, physical, financial, at spiritual, ay isa lang ang iyong pipiliin. Bakit mo pipiliin ang isa kung pwede namang dalawa? Bakit mo pipiliin ang dalawa kung pwede namang tatlo? Kaya eto po yung panalangin ni Juan para sa kanyang kaibigang si Gayo. Tingnan nga natin. Sa aklat ng 3 John sa verse 2 ay ganito ang ating mababasa. Sige nga, kayo nga po ang magbasa. Yan ang panalangin ni Juan para sa kanyang kaibigan. Ang kanyang panalangin ay hindi lamang ma-enjoy yung mabuti at maayos na kalusugan,
kundi yung pinagpapalang finansyal kagaya ng pagpapalang espiritual. Bakit naman ang magiging mindset natin ay, di bali ng salat sa yaman, basta't malusog ang katawan, kung pwede namang pareho? Bakit naman natin sasabihin, malusog ang katawan, kahit walang yaman, tapos ligtas pa? Bakit natin pipiliin ang isa or dalawa kung pwede namang tatlo? Ulitin natin yung salitang shalom. Nung tiningnan ko po sa dictionary, yun pong BDB ang tawag, abbreviation, pangalan po ito ng mga author, si Brown, Driver at Briggs. Ang kanya pong pagpapaliwanag sa salitang shalom ay completeness. Ibig sabihin, kumpleto, holistic, walang kulang. At ang sabi niya pa doon ay lacking nothing or safety. Pag sinabing safety, refers daw doon sa state ng complete physical health natin, meaning malayo sa anumang sakit, sa anumang karamdaman, sa injury, or sa kapahamakan. Kabilang din dito sa salitang shalom ay prosperity, financial blessing. Kasama din dito ay yun pong peace, peace of human relationships, peace with God, peace from war, at yung isa po ay contentment. At ang sabi ni Pastor Kay, kung nakinig po kayo ng Sunday, ay Shalom Journey with God. Sabihin niyo nga po sa inyong katabi, Shalom Journey with God. Yan. Kaya ipagpapatuloy natin ang topic na ito. Ambition. Yan, para nakakalimutan ka agad. Parang gusto kong talakayan ay amnesia ata. Ambition. Better health. Yan. So from time to time, yun po ang isasagot natin. Okay. Bakit kinakailangang maging ambisyon natin? Ulitin ko po, ambisyon, hindi po ang bisyo. Bakit po kinakailangang maging ambisyon o ambisyon natin ngayong 2025 na magkaroon ng mas mainam na kalusugan? Kung naging sakitin tayo ng 2024, dapat maging ambisyon natin ngayon, maging malusog ang ating pangangatawan. Kung malusog tayo ng 2024, dapat mas malusog tayo ngayong 2025. Bakit nga ba? Hanapan natin ng sagot mula sa Biblia. Sabi na aklat ng unang Korinto, kabanatang 6, talatang 11 ay ganito ang ating mababasa. Hindi ba ninyo alam ng inyong katawan ay templo ng Espiritu Santo na nasa inyo at ipinagkaloob ng Diyos sa inyo? Hindi ninyo pag-aari ang inyong katawan sapagkat binili na kayo sa isang halaga. Kaya't gamitin ninyo ang inyong katawan upang maparangalan ang Diyos. Kung nakuha natin yung sinabi ng Biblia na ang katawang ito ay hindi natin pag-aari. Pag binalikan natin ang aklat ng Genesis, Panginoon ang siyang nagbigay nito. Pagdating ng bagong tipan, tayo po ay nagkasala pagkatapos ni Adan. At makikita natin, nakasama sa tinubos ng Panginoon ay hindi lang yung spiritual life natin, kundi maging yung physical body natin ay kasama sa tinubos ng Panginoon. Kaya't ang sabi ng Biblia, ang katawang ginagamit natin sa pagtatrabaho, sa ministry, or sa anumang bagay ay hindi mo yan pag-aari, kundi yan ay pag-aari ng Panginoon. Iyan ang dahilan kung bakit kinakailangang maging ambisyon natin ngayong 2025 na magkaroon ng mas maayos na kalusugan dahil tayo po ay katiwala lamang ng atin pong mga physical na katawan. Yan. Katiwala. Yung root word niyan ay tiwala. Ang tanong, mapagkakatiwalaan ka ba sa physical na ipinagkaloob sa iyo ng Panginoon? Para masigit nating ma-appreciate ang aklat ng 1 Corinthians chapter 6 verse 19, sabi kasi dito ay, ang katawan daw natin ay templo. Sabihin natin, templo.
Sa mga Hudyo at sa audience ni Jesus Christ, ni na Pablo, pag sinabing templo, agad pumapasok sa kanilang isip ang lumang tipan. Ang unang templo na kanilang itinayo ay itinayo sa panahon ni Solomon. Pero alam natin, pagkatapos na masakop sila ng Babylonia, ito po ay sinira, winasak, binihag ang mga Israelita, at sa pagkakataon na nagbago at nagapi ang Babylonia, ay bumalik sina Nehemiah at ang ilan pang mga Hudyo para itayo yung pangalawang templo. Yan. At least mayroon tayong idea na yung templo na sinasabi sa Old Testament ay literal talaga na bahay, sambahan, or kinukonsider na tahanan ng atin pong Diyos. At balikan lang natin ng konti para masigit nating ma-appreciate gaano ba kahalaga ang physical na ito na ikinumpara doon sa templo. Sa aklat ng 1 Chronicles chapter 29 verse 4 and following ay ganito ang ating mababasa. May nakalaan akong 105,000 kilong ginto na mula sa Ophir at 245 kilong purong pilak na ididikit sa mga dingding ng templo at sa iba pang bagay na gagawin ng mga mahuhusay na platero. Pagkatapos nun, nag-challenge pa si King David. Yung unang narinig po ninyo ay personal contribution ni Haring David, maliban pa sa kanilang inihanda. At ang sabi po ng Biblia sa verse 7, kusang loob silang nagbigay at ang natipon para sa gagawing templo ay 175,000 kilong ginto, 350,000 kilong pilak, 630,000 kilong tanso, at 3,500,000 kilong bakal. Yung ginto pa lang nalulula na ako. Ganon kalaki, ganon karami. At ang sabi ng mga Bible scholar, yan daw pong templo na itinayo ni Solomon ay nagkakahalaga sa kanilang pagtataya ng mga 3 to 6 billion dollar. Gaano kalaki yun? Napakamahal. Hindi po ba? Ngayon, kung yung literal na templo na yon ay ipagkakatiwala sa iyo, ano kaya ang gagawin mo? Sisirain mo? Hahayaan mong maalikabukan? Pababayaan mo or iingatan mo? Of course, alam natin ang sagot. Iingatan niyang mabuti. Pero alam niyo po ba na yung katawan natin ay ikinumpara doon sa templo? At kung yung templo na yon yari sa ginto at mamahaling bato ay nagkakahalaga ng 3 hanggang 6 na bilyong dolyar, alam niyo po ba kung gaano kaimportante at kahalaga ang katawan po ninyo? It's more than the wealth and gold ng entire universe. Ano po ang sabi ng Biblia? Pag binasa po natin yung atin pong talata, hindi ninyo pag-aari ang inyong katawan sapagkat binili na kayo sa isang halaga. Sabihin nga natin, isang halaga. Pero para masigit nating maintindihan, hayaan nating magsalita si Pablo. Sabi ni Pablo, ni Pedro, Sabi ni Pedro sa unang Pedro, kabanatang 1, talatang 18 ay ganito. Alam ninyo kung ano ang ipinantubos sa inyo sa walang kabuluhang pamumuhay na inyong minana sa inyong mga magulang. Tinubos kayo hindi sa pamamagitan ng ginto o pilak, kundi sa pamamagitan ng mahalagang dugo ni Kristo. Grabe, no? Hindi ito gold, hindi ito yung pilak, hindi ito yung yaman ng sanlibutan. Napapawaw tayo doon sa nag-iisang templo, yun palang katawan natin. Ang ipinambili, ang ipinantubos ay dugo ni Kristo. More than the wealth of this world. Anong ginagawa natin sa atin pong katawan? Inaalagaan po ba natin or pinapabayaan?
Hindi po ba? Kapag pinahiram at pinagamit ka ng napaka-importanting bagay, nakakahiya kapag isinuli mo, may sira na, may tama na, madumi na. Di po ba parang hiyang-hiya tayo na isuli yung isang bagay na pinabayaan natin? Naalala ko po noon, bagong mananampalataya pa lang ako, yung akin pong kuya, sinundan ko po ay nanghiram ng kalabaw doon sa bayaw namin. Dahil hindi naman namin nakasanayan, ay ginawa namin yung magpahila ng mga troso na gagamiting panggatong. Hindi namin natantya yung kaya ng kalabaw. At yung amin palang pinahila ay more than sa kakayanan ng kalabaw. Nakita na namin lumalawit na yung dila ng kalabaw, gumaganon na. Akala namin is normal. Pagdating doon sa bahay, kakaiba na ang kinikilos ng kalabaw. Pagdating ng hapon, nang dadalhin na sa pastulan, ayaw nang kumain ng kalabaw. So inuwi namin, ang masakit, kinabukasan, nag-i-LBM na yung kalabaw, hindi na rin tumatayo at ayaw nang tumayo ng kalabaw. So talagang nag-worry ng grabe yung akin pong kuya. Dahil alam niya na hindi namin yon sariling kalabaw at siya mismo ang nanghiram. Kaya nung gabi na, napaka-piloso po nun. Pero tinawag niya ako at sabi niya sa akin, pwede mo bang ipag-pray yung kalabaw? Bagong mananampalataya lang ako nun. So, ginaya ko yung prayer ng pastor, parang evangelist, In the name of Jesus, bumalik ang kalusugan, maging maayos ang katawan. Akala ko, tuwa na yung kuya ko, nilapitan ako. Hinaan mong boses mo. Marinig ka ng kapitbahay, sabihin nasisiraan tayo ng bait. Pero itinuloy ko po. Kinabukasan, sa biyaya ng Panginoon, tumayo po yung kalabaw. Dinala sa pastulan, kumain po yung kalabaw at nag-confess ang kuya. Sabi niya, alam mo kung naglalaro sa isip ko, gusto ko nang maglayas sa sobrang kahihiyan. Hiniram ng maayos, isusuli natin ng may kapansanan. Tingnan niyo nga po yung katabi niyo. Wala pong kapansanan yan. Pero yung nakikita niyong katawan ng inyo pong katabi, sabihin niyo nga po sa kanya ang hugot na ito. Sige nga po, ang buhay mo'y pahiram lang. Sige, sabihan niyo nga po yung katabi niyo. Pwede pong para matauhan, pwede po bang titigan niyo sa mata at sabihin niyo ito sa pangalawang pagkakataon? Go! Ambition! Yan. Dahil yung katawan na yan, pahiram lang sa atin ng Panginoon. At alam niyo po kung ano ang purpose ng Panginoon, bakit tayo tinubos at sinasabing kinakailangan magsikap tayo na ito ay mapabuti at maalagaan? Hindi po yan binigay ng Panginoon para abusuhin. Hindi yan ibinigay ng Panginoon para gamitin lang sa layaw. Ano po ang sabi ng Biblia doon sa binasa natin sa 1 Corinthians chapter 6, lalo na po ang verse 20. Sapagkat binili na kayo sa isang halaga, kaya't gamitin ninyo ang inyong katawan upang maparangalan ang Diyos. Sabihin nga natin, maparangalan ang Diyos. Kung sasabihin kaya sa isang buwan, gagamitin ang iyong buhay, gagamitin ka para parangalan ang presidente ng Pilipinas or ng Amerika, ano kayang preparation ang gagawin mo? Magpupuyat ka kaya? Sisirain mo at hahayaang magkasakit or iingatan? Dahil gusto mong maggamit ang iyong katawan para maparangalan, tiyak. Maghahangad ka ng mas mainam na kalusugan. Kaya sabi ni Pablo sa aklat ng Roma, kabanatang 6, talatang 13, do not offer any part of yourself to sin as instrument of wickedness, but rather
offer yourselves to God as those who have been brought from death to life, and offer every part of yourself to Him as an instrument of righteousness. Hindi natin ito gagamitin sa mga walang kapararakang bagay. Kaya tayo binigyan ng buhay, kaya tinubos ng Panginoon ang atin pong buhay, ay hindi para gamitin sa mga bagay na walang kabuluhan, kundi para maparangalan ang atin pong Panginoon. Ang problema, minsan yung pagpapagamit natin sa Panginoon, basta magpagamit na lang, at least nagpapagamit. Di ba minsan ganun yung mentalidad natin? Mabuti nga, nagbigay pa ako ng time eh. Mabuti nga, nagpapagamit pa ako sa Panginoon eh. Pero kung maiintindihan lang natin yung habag, yung biyaya ng Panginoon, hindi mo babasta-bastahin ang pagpapagamit sa Panginoon. Ibibigay mo yung pinaka-the best. Kasi yun ang totoong epekto ng grace na natanggap natin. Hindi tayo binigyan ng grace for nothing. Pag tinanggap natin yung biyaya ng Panginoon, magtuturo sa atin yon ng mga mabubuti at magandang bagay. Sabi ng aklat ng Roma, Kabanatang 12, talatang 1, ay ganito. Kaya nga, mga kapatid, alang-alang sa habag ng Diyos, ipinapakiusap ko sa inyo na ialay ninyo ang inyong katawan bilang handog na buhay, banal at kalugod-lugod sa Kanya. Ito ang karapat-dapat na pagsamba. Hindi pwede yung pwede na. Kaya tayo tinubos, kaya kinakaingatan ang katawang ito. Ano ang magagamit mo sa ministry at sa paglilingkod kung ang katawan mo ay sira-sira na? Kung ang katawan mo ay mahina na. Kaya, ambition, better health. Kasi gagamitin natin ang katawang ito para maparangalan ang Panginoon. Pero masigit nating maa-appreciate ang aklat ng Romans chapter 12 patungkol sa sacrifice kung babalikan natin ang background sa Old Testament. Sa Old Testament, may mga tinatawag silang ceremonial law. Mag-o-offer ka ng animals para sa burnt offering. Pero hindi pwede doon yung pwede na. Hindi mo nga lang ibibigay kung ano yung pinaka-the best na meron ka. Kundi ang nire-required ay kung ano yung tama at nararapat. Kasi pwedeng yung pinaka-best na meron ka ay hindi pa karapat-dapat. Tingnan natin. Sa aklat ng Leviticus chapter 22 verse 20 and following, huwag kayong maghahandog ng anumang bagay na may kapintasan, sapagkat hindi iyon kalugod-lugod. Kailangan ding walang kapintasan ang baka, tupa, kambing na dadalhin bilang handog na pangkapayapaan. Ito man ay pagtupad sa panata or kusang loob. Huwag kayong magdadala sa altar ng baka, tupa o kambing na bulag, pilay, may galis at kate, or may anumang kapansanan bilang handog na susunugin. Kung sa Old Testament nga ganun katindi yung requirements. Mabuti na lang ang sacrifice na para sa burnt offering at sa ipagpapatawad ng kasalanan natin, si Jesus Christ lang ang qualified kasi hindi tayo perpekto. Pero pinapaunawa sa atin ni Pablo, sa Old Testament nga pag nag-alay sila, hindi basta-basta. Ang encouragement niya, grabe yung biyaya, yung habag na natanggap natin sa Panginoon. Yung katawang yan, huwag mong abusuhin. Huwag mong ipapagamit sa bisyo at kasalanan. Ipagamit mo din sa Panginoon ng may kaayusan at ibigay mo yung pinakamainam. Can we say amen? Kaya naniniwala po ako na kinakailangang alagaan natin at sikapin natin, maging ambisyon natin na mas mapabuti ang atin pong kalagayang pisikal dahil ito ay gagamitin upang ang Diyos ay parangalan. Ngayon po ay pakitapik yung katabi mo, sabay titigan mo, wag naman ng masakit, yung nangungusap lang. Sabihin mo,
kapag malusog ang katawan, mas kapaki-pakinabang. Kasi mas marami kang magagawa kung okay ang iyong katawan. Alam niyo po yung time ng 2023, yung pakiramdam ko ay kukunin na ako ni Lord. Sobrang nanghina, nag-deteriorate at talagang bumagsak yung aking katawan. Namayat talaga ako, nahirapan ako maglakad. Nanunood ako ng mga pastor na nag-online. Parang nga si Pastor Nuts na napapanood ko eh. At naiiyak ako at that time. Merong halong pagsisisi. Sabi ko, kung naalagaan ko ng maayos yung aking katawan, dapat ganun yung ginagawa ko. Pero that time, binawalan po akong magsalita, limitado lamang dahil doon sa thyroid, yung nodule doon sa thyroid ko. At yun yung reflection ko. Mas kagamit-gamit talaga sana ako sa Panginoon kung iningatan ko ang akin pong physical. Ambition! Yan, bago pa kayo magsisi, huwag nyo na pong ituloy na abusuhin ang atin pong katawan. Yun po yung unang gusto nating sagutin, bakit kinakailangan nating maging ambisyon na mapabuti ang atin pong physical. Why? Dahil tayo po ay katiwala lang nung katawan. Pangalawa, sabi doon sa atin pong binasa, ito ay gagamitin natin para parangalan ang Panginoon. Sagutin naman natin yung how. Paano ko nga ba aalagaan at pag-iigihin, mapapabuti ang aking physical na pangangatawan? Una, kailangan natin ng rest. Sabihin mo nga, pahinga. Sabihin mo ulit, pahinga. Pag inabuso natin yung atin pong katawan sa pagtatrabaho, overtime doon, overtime dito, kayo doon, kayo dito, lakwatsa doon, puyat dito, puyat doon, masaklap nga, anong pinagpupuyatan mo? Tanungin mo nga yung katabi mo. Grabe, no? Sa halip na magpahinga ka. Yung salita kasing rest ay marami pong pakahulugan yan sa Biblia. Pag tinignan natin ang aklat ng Genesis, pagdating ng pang-7 araw ay nagpahinga ang Panginoon, but it doesn't mean na siya po ay napagod. Nagpahinga siya dahil kumpleto na at natapos na ang lahat. Pero yung context ng aklat ng Exodus, kung titingnan natin, masyadong inalipin, pinahirapan ang mga Israelita at sila ay gustong pagpahingahin ng Panginoon. At kasama sa pagpapahinga ng Panginoon, isinulat kasama ng 10 utos ay ito. Sabi po, kasama sa 10 utos sa aklat ng Exodus chapter 20 verse 8 and following, lagi mong tandaan, at ilaan para sa akin ang araw ng pamamahinga. 6 na araw ka magtatrabaho at tapusin mo ang dapat gawin. Subalit sa 7 araw ay para kay Yahweh na iyong Diyos. Ito ay araw ng pamamahinga. Sa araw na ito ay huwag magtatrabaho ang sinuman sa inyo. Kayo, ang inyong mga anak, mga aliping lalaki o babae, ang inyong mga alagang hayop, ni ang mga dayuhang nakipamayan sa inyo. Para i-impose at gusto talaga ng Panginoon na makapagpahinga ang mga Hudyo. Talagang mas lalo niyang pinagtibay yung Sabat. Magpahinga. At alam niyo, para mas lalo pang i-observe sana ito ng mga Hudyo na magpahinga. Ang tigas kasi ng ulo ng mga Israelita eh. Sabihin mo nga sa iyong katabi, ang tigas kasi ng ulo nila eh. Parang ikaw lang. Alam nyo, yung sa wilderness, no, reklamo sila na makakain, sinuplayan sila ng Panginoon ng mana. At ang utos sa kanila, okay, doon sa 6 na araw, dublehin nyo na yung kukunin nyo. Isama nyo na yung 7 araw. Dahil sa 7 araw, wala kayong makukuha. Ang tigas ng ulo nila, may lumabas pa rin ng 7 araw. As a result, wala silang nakuha. Alam nyo, para talaga i-motivate at para matakot at talagang sabihin na
I-observe niyo yung Sabat, pinaigting pa nila. Pakinggan po ninyo. Aklat ng Exodus chapter 35, verse 2. Sa loob ng 6 na araw, gawin ninyo ang mga gawain ninyo. Pero sa ikapitong araw ay magpahinga kayo. Dahil banal ang araw na ito at para ito sa Panginoon. Kapit po, kapit. Iinom muna ako. Sabi po dito, yung huling pangungusap. Ang sino mang magtrabaho sa araw na ito ay papatayin. Hindi ko salita yun galing po sa Bible yon. Sa aklat ng Exodus chapter 35 verse 2. Kahit balikan niyo po sa inyong Biblia. Alam niyo po, mabuti na lang under God's grace tayo ngayon. Kung ito ay i-apply sa panahon natin ngayon, hindi natin makikita si Pastora Kay dito. Kasi nakapila yung funeral service. Araw na lang pagpapahinga, ayaw pang magpahinga. Ganon katindi, no? Siguro nasa isip natin, Pastor, wala naman tayo sa Old Testament. Kaya baliwala na yung pagpapahinga na yan. Sino nagsabi sa inyo? Sabi po doon sa talata na nakikita po natin, sa aklat ng Mark chapter 6 verse 31, concern ang Panginoon. Then, because so many people who were coming and going that they did not even have chance to eat, sinabi ng ating pong Panginoon, come with me by yourselves to a quiet place and get some rest. Gusto talaga ng Panginoon na magpahinga tayo. Ambition, magpahinga kayo. Next, hindi lamang kailangan ang pahinga. Ito, parang lumalabo yung mata ko. Paki-flash na nga po yung pangalawa, susunod. Parang hindi lang mata yung lumabo sa akin, pati pandinig ko. Pakilaksan nga po. Guilty po ako nito. Hindi ko alam kung guilty rin kayo. Sabi po na aklat ng Kawikaan chapter 25 verse 16, huwag kang kakain ng labis na pulot-pukyutan at baka ito'y isuka mo lang. Sa Christian Standard Bible ay ito ang nakalagay. If you find honey, eat only what you need. Otherwise, you'll get sick from it at i-vomit lang natin. Moderate. Sabi nga natin, moderate. Balanced diet. May mga makaka-relate siguro dito na nung mga panahon na bata-bata pa kayo, bibili kayo sa tindahan. Pagbilahan nga po ng Colgate. Anong Colgate? Maxam po. Or close-up po. Pag sinabi mong toothpaste noon, Colgate yun. Pag sinabi mong Colgate, ang katumbas nun sa panahon na yun ay toothpaste. Ano? Etong honey na to, or pulot-pukyutan, hindi lang ito limited talaga doon sa pulot-pukyutan. Ibig sabihin, masarap na pagkain. Kaya, subukan nating practicein. Pag pumunta kayo sa handaan, isipin natin yung balance lang, yung proportion lang, yung tama lang, wag yung sobra. Kaya, pag nasa harap nyo ay lechon at magkakasama kayo, sigaw nyo yung password. Ambition! Yan. At maiisip nyo kagad doon, balanced diet. Minsan masyado nating sinisisi yung mga magulang natin. Sa dami ng ipapamana ng magulang, bakit pasakit at karamdaman? At ang sabi ng doktor, genetic kasi yan. Nananalaytay na doon sa dugo. Hindi natin maitatanggi yun. Pero alam niyo po, may binasa ko na isang doktor din ang nagsabi na hindi naman yung sakit na meron tayo ngayon ay maraming pagkakataon na hindi naman talaga namana or genetic. Ang namana natin ay lifestyle. Sabi natin, lifestyle. Noong mga bata pa kami, ang mother ko napakahilig at napakagaling gumawa ng bagoong isda. Tapatapayan talaga yon. No?
Tas ang bango nun. Talagang dinadayo yun. Masarap yung bagoong. Ano? Ang father ko naman, magaling siyang magluto. Lalo na kahit na adobo or mga yung lutong bahay. Ang adobo, hindi masarap yan pag walang taba. Tama? Masarap talaga yun yung taba. Kahit doon sa mga sinigang, masarap dyan yung may taba. Ang mentalidad pa noon ay ganito. Yung taba ng baboy, pag natunaw yan, nilalagay yan sa garapon or sa bote. Tapos, pagkakain ka ng kanin, kahit yun ang ulam mo, ilalagay mo, ihahalo mo yung mantika ng baboy, tapos yung bagoong na may kalamansi, may sili. Ang sarap! Ano? Naman ako yung lifestyle na yon. Nagutom kayo, ano? Sinisi nyo kagad yung genes, yung genetic. Tung tumanda yung mother ko, na stroke. Saka lang din ako natauhan nung na-stroke na din po ako. Tingin ko, hindi talaga nananalaytay sa akin yung sakit na yon. Ang naman ako, lifestyle. Kayo po, kamusta ang pinapakain nyo sa mga anak nyo at sa mga apo nyo? Tamang diet ba? Hindi. Dahil sa katamaran nating magluto minsan, kung ano yung pinakamabilis, dilata, corn beef, order na lang, hot dog. Ayan. Sabihin mo nga sa iyong katabi, konsentidor ka kasi. Balanced diet. Sabi natin, balanced diet. So minsan, ang mali talaga ay hindi doon sa minana nating sakit, kundi yung minana nating lifestyle. Painumin mo ng tubig, mas gusto yung soft drinks. Painumin mo ng tubig, mas gusto yung coffee. Painumin mo ng tubig, mas gusto yung Red Horse. Ay, buti na lang walang ganun dito, no? Buti na lang walang ganun dito, ano? Or kapag nilalamig, bigyan mo ng tsaa or ng gatas, ayaw. Gusto yung parang tambutso na umuusok. Mabuti na lang wala yun dito sa Jake Lam. Sabihin mo sa yung katabi, mabuti na lang wala talaga dito yon. Di ba? Yan, balanced diet. Ibig sabihin, pag balanced diet, proportion, tamang pagkain, tamang proportion, tamang dami lang. Dahil ako po ay lumaki sa pagsasaka, kapag nagpapatrabaho sa bukid, pagod na pagod talaga at batak na batak yung mga nagtatrabaho. At kasama ako doon. Pag kumain yan, hindi naman uso yung takal-takal. Ito yung sayo. Nakalatag talaga yan dyan. At mabilisan talaga yung kain. Sabi po nung isang matanda doon na Ilocano, mas magandang pakinggan doon sa Ilocano eh. Sabi niya, manumit lang tikanin ti tao nga adda tinakim na. Yung iba tumatawa, nakakaintindi. Itatagalog ko po. Sabi niya, gasino lang naman ang kakainin ng isang taong matino ang pag-iisip. Ang sakit, ano? Pero yun ang totoo. Balanced diet. Tapos, sinabi na nung doktor, iwasan mo or magbawas ka ng ganito sa pagkain, bawas yung lechon, bawas yung matamis, tigas pa rin ng ulo. Ano? Ambition. Yan. Pag-diet tayo. Ano? Kung gusto natin gamitin tayo ng Panginoon. Papaano? Ito. Marami din po dito ang nagsulat siguro nito ng bagong taon. Tingnan nyo, hinang-hina kayo, kulang kayo sa exercise. Daksan nga po natin. Sabi po na aklat ng unang Timoteo, kabanatang 4, talatang 8. Sa pagsasanay ng katawan ay mayroon ding pakinabang. Ngunit ang makadiyos na pamumuhay ay mapapakinabangan sa lahat ng paraan, sapagkat ito'y may pangako hindi lamang para sa buhay na ito ngayon, kundi maging sa buhay na darating. Hindi ho sinabi ng Biblia na walang pakinabang ang physical na
pagsasanay. May pakinabang yon. Ang pagkakaiba lang, yung spiritual kasi hindi lang dito sa buhay natin sa lupa, kundi pati sa pangalawang buhay. Pero habang tayo ay nandito sa lupa, malaki ang pakinabang na exercise. Pero minsan, ayaw talaga nating mag-exercise. Minsan sasabihin pa natin, promise! Magbabagong buhay na ako. Yung tama lang ang kakainin ko. Pero pag andyan na yung pagkain, bukas na lang. Hindi na uubos yung bukas. Tapos sasabihin natin, mag-exercise na ako. Nag-a-alarm talaga tayo. Gusto talaga natin. Pero ang problema, nakasampung alarm na. Hindi pa bumabangon. Discipline ang kailangan. Kung alam mo na ang katawang lupang yan ay pahiram lang ng Panginoon, katiwala lang tayo ng Panginoon, at ang katawang lupang yan ay gagamitin para parangalan ng Panginoon, iingatan mo yan, at bahagi ng pag-iingat, mag-exercise ka. Sabihin mo sa iyong katabi, mag-exercise tayo. Alam niyo po, yung rest, yung diet, yung exercise, applicable sa lahat ito. Minsan nakala kasi natin, pinupunterihan natin, ito medyo malusog ang katawan, or medyo mataba, kailangan mo ng exercise. Alam nyo, may mga slim ang katawan, pero kailangan din na exercise at balanced diet. Why? Minsan nga nagugulat ako na-stroke. Sorry, payatot naman. Saan galing yung kolesterol niya? Di ba? Nakakatawa, pero totoo. Diabetic siya. Saan lang galing yun? Ang liit-liit ng katawan. Minsan naman, medyo malusog siya. Tapos low blood siya. Sabihin nyo, walang pinipili ang rest, ang balanced diet, at exercise. Kailangan talaga natin ito. Ambition. Yan. Eto, guilty pa rin ako dito. Parang lahat, guilty yata ako. Hindi ko alam kayo. Baka hindi kayo naging guilty kahit sa isa. Yan. Sige, tingnan natin yung panghuli, yung pang-apat. Yung sabi nila, yun ang wala. Kanina, sumama po ako doon sa fellowship ng mga tatay. Dami ko talagang natutunan. Ang gagaling ng mga tatay. Ang panalangin ko na lang, lahat ng kanilang natutunan ay sama-sama talagang mai-apply. At talagang maganda yung kanilang mga sinabi. Sa huli talaga yung pagsisisi. Pero sa mga mas bata-bata pa, ay huwag nyo nang hintayin na magsisi pa kayo in the future. Ngayon pa lang, magbagong buhay na tayo. At doon sa mga parang pakiramdam natin ay naabuso na natin yung katawan, may pagkakataon pa habang buhay. Yan. Ano po ang sabi ng Biblia? Nasusulat ba yan? Check up. Tingnan nga natin. Mababasa niyo po ba? Nababasa niyo po yung verse? Yung Mark chapter 2 verse 17? Yan. Sige nga, kayo nga pong magbasa ng malakas. Si Jesus Christ nga inacknowledge na kailangan ng doktor ang mga may sakit. Tapos tayo, namimilipit na sa sakit, dinadaan pa rin natin doon sa hilot, dinadaan pa rin natin doon sa mga tapal-tapal. Minsan nga, parang may orasyon pa. Sabihin mo sa iyong katabi, kailangan mo ng check-up. Kailangan mo ng doktor. Sige nga, yung maigsi lang, tanungin mo yung katabi mo, bakit takot kang magpa-check up? Takot sa maririnig mula sa doktor na may sakit ka. Takot na marinig na malala na yung sakit mo. Stage 20 na. Meron ba ganun? Minsan, takot doon sa babayaran.
Pero ang tanong, mahal mo ba yung pamilya mo? Mahal mo ba yung ministry? Mahal mo ba yung sarili mo? E di mag-invest ka. Ako tayo magpa-check up. Gastos lang yan. Namimilipid ka na sa sakit. Ang kailangan lang pala ay kaperasong paracetamol. Dinaan mo pa rin doon sa bayabas. No? Or sa anong tapal-tapal, magpa-check up po tayo. Ambition? Yan, guilty ako niyan. Ano? Naalala ko, 2017, pa-check up po ako. Dahil may mga nararamdaman na ako. Kasi 1998, umihi ako ng bato. Tapos naulit ng 2001, umihi uli ako ng bato. Simula nun, naging aral sa akin, binantayan ko yung pagkain ko. Awa ng Diyos hanggang ngayon, wala namang bato. Ano? At wag din man kahit na gold ayaw ko. Ano? Sa binantayan ko na yun, pero may mga bagay sa buhay ko na hindi ko nabantayan. So, nung nagpapa-check up ako, sabi ko sa doktor, Dok, ganito yung history ko, ganito yung history ko. Okay, sige niya, magpa-ultrasound ka, magpa-laboratory ka. Nabanggit ko, Dok, sumasakit din kasi yung sa bato ko. Sabi ng doktor, magpa-CT scan ka. Parang sinasabihan ko pa yung doktor, Dok, tingin ko mataas yung uric acid ko. Sabi siguro ng doktor, maalam ka pa, no? So sabi sa akin ng doktor, sige, magpa-CT scan ka, baka mataas nga ang uric mo. Eh, alam niyo po, anong isa sa nakakatakot, kapag yung mga laboratory na ganyan, lalo wala ka naman talagang background sa medical, wag mo nang basahin at i-interpret mo ng sarili. Lalo pa, i-google mo. Yung parang simpleng sakit lang ng kamay, ginugel mo. Tapos biglang napunta ka doon, sumasakit yung kamay, stage 4 na yan ng cancer. Hindi ka na makatulog. So hindi ko na po binasa, hindi ko na po tiningnan yung result ng CT scan ko. Hinintay ko na lang yung doktor. Hindi naman ako inalarma. Ano? Pagdating doon sa doktor, sabi ng doktor, bakit ngayon ka lang, pastor? Ay, ngayon lang po kasi yung schedule nyo. Dapat bumalik ka kaagad. Iko-confine kita. Gulat na gulat po ako. Sabi ko, bakit po, Dok? Sabado po kasi yon. Pwede po sa Monday na lang. Kasi bukas Sunday, 2 service pa po ako. Sabi niya, hindi pa pwede. Sige na, Dok, sa Monday na lang. Pumirma ka ng waiver. Sabi niya sa akin, na-stroke ka. Para akong binuhusan, ano? So, tawag ako sa wife ko. Gusto ko sanang umuwi sa Monday na lang. Sabi ng wife ko, parang awa mo na, magpa-confine ka na. Sabi niya, pupunta na lang kami dyan. So, punta ko dun sa baba, inaayos ko. Sabi ng staff sa akin, Pastor, sino pong pasyente? Ako po. Bakit? Na-stroke daw po ako. Sino nagsabi? Doktor po ninyo. Ano yun? Dinala agad ako dun sa emergency. Tapos nung sinabihan ako dun na yung doktor po na tumingin sa inyo ay consultant namin. Sinabi po ba sa inyo kung anong nangyari? Sabi ko, opo, na-stroke daw po ako. Yun lang? Opo. Sabi niya, may mga ugat kang pumutok. Parang doon yata ako mamamatay. Kasi nag-advance na yung isip ko, pag may mga pumutok, baka uoperahan. At milyon na gagastusin. Ganun. So, inadmit na ako. At pagdating doon, may tinurok po kasi sa tiyan na parang anti-cholesterol. Hindi ko naman alam kung kapareho yon. Pero pag pastor kasi, yung exposure mo sa mga ministry sa hospital, may mga na-encounter ka. Pati yun, nalaman ko doon sa mga visitation sa hospital na isang turok ng anti-cholesterol nun, narinig ko 8,000. So tinurokan ako 8,000. Okay lang. Pangalawang araw, binalikan ako, tinurokan ulit, 8,000 pa rin. Medyo kaya pa. Pangatlong araw, parang sumusobra na. Tinurukan pa rin ako. Pang-apat na araw doon tinurukan uli ako. Sabi ko, parang mamamatay ako, hindi doon sa stroke. Sa turok pa lang, 32,000 na yata. Pero yun yung pagsisisi ko na sana kung iningatan ko yung sarili ko at regular na nagpa-check up ako, hindi na dumating. So, yung pagbibisita doon sa hospital ay binawasan nila. Kasi naalala ko, alam din ng hospital yung first time na ma-admit ako noon, na dengue naman, talaga si Pastor Roque, no? Parang nire-rebuke ako. Ikaw ang ma-assign dito, sakitin ka kasi.
Dinalaw ako ng mga kananayan, 15 sila. Doon sa room, sabi na mamamatay po yung pasyente natin, hindi makapagpahinga. So, nilimitahan po yung dalaw doon. Naalala ko, may isang pastor na dumalaw sa akin. At alam ko, sincere naman yung heart niya. Sabi niya sa akin, Pastor, huwag mong tanggapin ang report. Kasinungalingan yan. Galing yan sa dyablo, wala kang sakit. Parang ang ganda. Ang ganda rin sana talaga, di ba? Gusto mong i-reject. Pero sabi ko, Pastor, ito po kasi yung paniniwala ko. Kaya ako nandito sa doktor dahil naniniwala ako na sila yung gagamitin ng Panginoon para tumingin kung ano yung problema sa physical ko. Lahat ng report nila, lahat ng sasabihin nila at sinabi nila na na-stroke ako, may pumutok na ugat, mga ugat, ay tinatanggap ko at pinapaniwalaan ko. Pero tinatanggap ko rin at pinaniniwalaan na pagagalingin ako ng Panginoon. At mismong yung doktor na tumingin sa akin, sabi ko, at yung mga gamit nila na nag-declare na na-stroke ako, sila din mismo ang magsasabing pinagaling ako ng Panginoon. Kaya after 4 days, paglabas ko, sabi ng staff ng hospital, Pastor, nangingilabot naman po ako. Pakiramdam ko tuloy, Pastor, kilabot ako. Ano? Sabi niya, doon sa karanasan mo, sa nangyari sa'yo, dapat patay ka na. Parang nanghinayang pa. Pero salamat sa Panginoon doon sa biyaya. At whether we like it or not, may mga epekto talaga yon. May mga epekto. Alala ko, habang nakakonfine ako sa hospital at binabawasan or yung nililimitahan yung dalaw, yung hipag ko, yung parang kapatid na talaga ng wife ko ay dumalaw. Malayo pa, kita ko, naiiyak-iyak na siya. Nakatingin lang ako sa kanya na gano'n. Paglapit sa akin, sabi niya, Kuya, anong nangyari sa'yo? Nakatingin lang ako. Inulit, Kuya, anong nangyari sa'yo? Sumagot ako, sino ka? Yakap siya sa wife ko. At sabi niya, Manang, anong nangyari kay Kuya? Kala niya na... Tapos sumagik-gik ako ng tawa. Sabi niya, Kuya, na-stroke ka na, nambubuli ka pa. Pero salamat sa Panginoon. At siguro yung mga pinagdaanan ko, pero tingin ko ang pinakamalala ay noong 2023, yung pinaghinalaang cancer na talagang nagpabagsak ng aking pong katawan. Gumagawa na talaga ako ng mga sulat noon, mga bilin, kung paano ako ililibing. Pero salamat sa Panginoon. At alam nyo, ang maganda, sinunod ko yung sinabi ng doktor, mag-rest ka, yung balanced diet, mag-exercise ka, tapos yung tamang gamot. Tinanong ko yung doktor, Dok, possible ba na itong mga maintenance ko na to ay tanggalin? Sabi niya sa akin, Pastor, maintenance yan pero according to your faith. So, in-apply ko lang yan. After 3 months, balik ako sa doktor. Sabi ng doktor, tanggalin natin yung pang-anti-cholesterol mo. Okay yung cholesterol mo for the meantime. After 3 months, balik ako sa doktor. Sabi ng doktor, okay yung blood sugar mo. Kasi sabi niya, kailan ka pa hindi uminom ng pang-sugar? Sabi ko, 3 months ago, Dok. Sige, tanggalin natin ito. Pero sabi ng doktor, yung amlodipine para sa high blood, alam ko kasi pastor ka, hindi natin ito tatanggalin. Akala ko sasabihin ng doktor na matitigas kasi ang ulo ng Kristiyano, baka ma-high blood ka. Pero hindi. Sabi niya, alam ko kasi pastor ka, yung kain, medyo mahirap pigilan, lalo kapag napunta ka ng ibang lugar, pag napunta ka ng Jake Lam, daming pagkain. Kaya mapapasigaw na lang ako ng ambition! Praise God. Pero ang nasabi ko na lang talaga, yung time na nag-struggle ako, hindi ko talaga makakalimutan yan. From time to time, binabalikan ko yung part na yon ng village namin. Kasi may simbahan doon, hindi naman born again. Pero may piano sila, tumutugtog at kumakanta. Tapos naaalala ko, nanghihina yung aking katawan, ay nai-promise ko talaga. Sabi ko, Lord, give me one more chance. Hindi pa ako kumanta. Give me one more chance. Pero
gagawin ko yung mas mainam kaysa sa dati. Magre-rest, balanced diet, mag-exercise, sisipagan ko pa sa ministry. Hindi ko alam kung ganun din ang desire ng inyong puso. Pero kung Panginoon ang tatanungin, wag po kayong maiinip. Magre-rest na rin po ako. Sa aklat ng 1 Thessalonians chapter 5, verse 23, yan, tingnan natin. Sige nga, kaya naman po ang magbasa. May God Himself, the God of peace, sa Tagalog niya, yung kasunod, panatilihin niyang walang kapintasan. Hindi lang yung spiritual natin, hindi lang yung kaluluwa natin, pati yung atin pong physical. Can we say amen? Ambition? Yan. Sige, sabihin nyo nga sa inyong katabi. I-recite nyo yung 4 na gagawin natin. Kung mahal nyo ang inyong sarili, mahal nyo ang pamilya, mahal nyo ang ministry, mahal nyo ang Diyos, inaasahan nyo ng Panginoon na aalagaan natin. Why? Dahil tayo ay katiwala, ito ay templo ng Panginoon, at ito po ay gagamitin para parangalan ang Panginoon. Huling sasabihin ko na po ito sa inyo, tingnan nyo po yung inyong katabi, sabihin nyo, sabay tayong magbago. God bless you po. Hallelujah. Yeah. Mukhang kapit na kapit po kayo sa inyong mga upuan. Sabi po ay magkaroon tayo ng check-up. Yan. Sino pong magpapa-check up na? Sino po ang mag-e-exercise na? Sino po ang magda-diet na? At sino pong tuluyang magpapahinga na? Ayaw. Sige po. Mag-reflection lang po muna tayo. Pero yung reflection po natin ay action plan natin dun sa 4, di po ba? So, magandang i-apply na po natin yung salita ng Panginoon. Warning po yan sa atin, reminder po yan sa atin. Hindi po basta-basta pinag-usapan lang, kundi kailangan po natin itong i-apply din po. Okay? Kung gusto po natin yung hope chest natin ay mapunan natin, talagang gawin po natin kung ano po yung pinapagawa ng Panginoon sa atin. Okay? So, action plan lang po, kahit 3 bagay na pwede nyong gawin regarding po dito sa topic po natin. Sige, dalawa lang po para medyo mabilis. For 5 minutes, mag-reflect lang po tayo.
Hallelujah. Okay na po tayo? Yeah. Sige po, tinatawagan ko po yung mga WLT. Yeah. Minsan po narinig ko na ang isang illustration na ito. Narinig ko ito kay Pastor Starsky pa tungkol sa isang eagle. Alam niyo po yung eagle, kapag yung nanghihina na siya o yung medyo matanda na siya, lilipad yan sa tuktok ng bundok. Pagdating sa bundok, ano po ang ginagawa niya? Iuumpog niya yung wings niya, yung katawan niya sa bato. Iuumpog niya yung sarili niya sa bato para malagas yung mga balahibo niya. At pag nalagas na po yung balahibo niya, tutubo ulit yan ng panibago. At pag tumubo na po yan ng panibago, lilipad po siya ng mas mataas ulit. Kaya't habang inaawit po natin to, let us ask God's strength sa atin po. Yan. Alam kong gusto nyo na rin iumpog yung sarili ninyo. Para lumakas po tayo. Sige po, tayo po lahat ay tumayo. At kapag narinig po natin yung paglipad ng ibon sa ating awitin, i-spread po natin yung ating wings. Tatakbo, di mahapon. Lalakad, di mapapagod. Maghihintay ng may tagumpay. Pagkat pag-asa ko ay nasa iyo. Tatakbo, di mahapon. Lalakad, di mapapagod. Maghihintay ng may tagumpay. Pagkat pag-asa ko ay nasa iyo. Come on, church, let's go! Yes, church. Spread your arms. Ikaw ang hangin na natutulog sa akin. Sa ibabaw ng paglunod ng pag-ali. O Diyos, purihin ka sa panibagong sigla. Pwede po bang gawin natin ulit yun? Okay, kakan po ako. 1, 2, 3, go! 1. Everybody! Pwede po lahat? Lahat. Lalaki, babae. Practice natin. Yan. Ang ganda nyo po tingnan. Gawin po natin yan, ha? Tatakbo, ngunit di mahapon. Lalakad, di mapapagod. Maghihintay ng may tagumpay at nasa iyo. tatakbo, Ngunit di mahapon, lalakad at di mapapagod. Maghihintay ng may tagumpay Yes, Lord. pagkat pag-asa ko Say ay na, mga nasa Lord. iyo. Come on, church! Tulad Mga kilay pagtingin, may panibagong sigla. Yan lang pailalang, may panibagong sigla. ikaw ang hangin na nagtutulak sa akin. Sa ibabaw ng paglalang ng pagkakali. O Diyos, purihin ka. Minsan pa po. Walang pailan na may panibagong sigla. Ikaw ang hangin na nagtutulak sa akin. Sa ibabaw ng paglalang ng pagkakali. O Diyos, purihin ka. O Diyos, purihin ka. O Diyos, purihin ka. Sa panibagong sigla.
you, God, for healing. Thank you, God, for restoring our strength. God bless you, everyone. At see you po sa Sunday. Pag gusto po ninyong bigyan ng love gift po ang ating speaker, na bless kayo sa word, lapit lang po kayo sa kanya. Okay? God bless you po.